Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Alas 8:30 na po ng umaga sa buong kapuluan at magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Kuya Carlo para sa ating palatuntunang May Kasama Ka. Kumusta po kayo? Buenos dias con ustedes todo. Mayong buntag kaninyong tanan. Assalamualaikum mga tayo manghudko. Kumusta na ho ang araw sa inyo ngayon? Basta Saturday, alam ko ito yung oras na dito sa amin pag Sabado talagang mahina ang tubig dahil madaming naglalaba. Sa oras din ng Sabado, ang tahimik ng kapaligiran dahil yung iba naman ay natutulog pa sa ganitong oras. Pero again, hindi mapipigil ang programang May Kasama Ka sa paghahatid ng impormasyon, ng inspirasyon at ng kamalayan tungkol po sa ating mga kapatid na may mga kapansanan. Sa muli po, ito si Kuya Carlo at hindi po natin muli makasama si Kuya Joas dahil siya po ay nagpapagaling pa. Kuya Joas, pagpagaling ka. And again, good morning po sa inyong lahat. Saan man kayo dako sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo dahil tayo po ay napapakinggan via Facebook Live. Sa buong mundo, meron yan. Kaya imbitahin po natin sila makinig sa atin sa 1116 DXAS, your community radio. At maging kung kayo po ay nandyan at meron kayong mga cellphone at naglo-load kayo, pwede nyo po kaming i-text sa 0916-296-6625. Nais lang po talaga namin marinig kayo. Magandang umaga kay Sister Mife. Matagal ko nang hindi natatanggap ang kanyang text. Ayan, and at the same time, kay Mrs. Di Mabildo, Ma'am, I hope okay dito yung radyo para pwede itong week to namon. Itambién, kunalyaton mga bibientes, Alina Basilan, hindi kita milyones de gracias kay nadilang mga imbitasyon kanaton. Alina Baluno specialmente. Good morning po sa inyong lahat. Well, today ang atin pong pag-usapan ay tungkol po sa mga bagay-bagay. Alam niyo po, if you remember last week, ang pinag-usapan po natin ay tungkol po sa yung pong let's create a positive and overcoming atmosphere. Minsan kasi nag-umpisa po yung buhay sa kung paano ba natin, yung sa paligid natin, paano ba yung kapaligiran natin. Ito po ay malaking epekto. So, napag-usapan po natin yan, paano ba nag-create ng positive atmosphere sa lugar natin. Kaya yung po pag-usapan natin ngayon ay hindi naman yan. Ang ating pag-usapan po naman natin ngayon ay tungkol po sa PWD, creating a productive lifestyle. Alam nyo kung kaya importante pinag-usapan natin last week dahil po kung ang iyong kapaligiran ay parang talunan, talagang ganun din. Masyadong gloomy, parang ganun. Alam niyo po, minsan meron pong isang kaibigan na pastor, pumunta ho dito sa bahay namin. Tamang-tama yung ilaw ho kasi namin, na-adjust, nagiging malumanay o madilim-dilim, ganun. Sabi niya, ang gloomy naman dito sa inyo. Gloomy daw yung lugar namin. Pero yun nga po, tama yon yung atmosphere. Paano ba? Madumi ba yung kalat ba? Disease. Minsan pati yung yung utak mo kalat din. Kaya hindi nagiging overcoming ang atmosphere. Nabanggit natin, sabi natin maging ang musika, nakakatulong yon. Kung nakikinig ka ng music, pero iba naman talagang pagpatay mo ng music mo parang nakakapahinga ka ng husto dahil
parang pabigat. Pero kung pakinggan mo yung mga music, katulad ng music ng ating himpilan, very mellow, very nakaka-encourage to work on. If you remember, yung sa mga, kung pupunta kayo sa mga restaurants, meron silang mga music na parang mellow lang, chill-chill lang. Nagbibigay yun ng ganang kumain. Parang mga ganun, ano po. Maging sa mga, for example, ito nga, sa mga may sakit, we encourage them to listen to music. Yun nga, na inspiring music. Yun po yung nakakatulong. So anyway, today, ang pag-usapan po natin ay tungkol nga po sa PWD, tayo mga PWD. Dahil yung sinasabi natin, ang himpilan natin ay nagbibigay tayo ng empowerment, at kamalayan para po sa ating mga kapatid na may mga kapansanan. Ano po? So ito po, pag sinabi natin PWD, tayo po, mga PWD tulad ko, na pwede tayo mag-create ng positive, ito po, ang topic natin ay productive lifestyle. So, yun po yun. Productive po yung lifestyle natin. Pero, bago yun, pag-usapan po muna natin ang ating devotional. Again, madalas ko po inumpisahan ko na ho ito. Sabi ko, bago mag-umpisa ang lahat, dapat meron tayong firm foundation. Matibay ang ating pundasyon kung anong sasabihin natin, ano yung gagawin natin sa araw. So, mag-umpisa tayo sa ating devotional. Ang ating devotional po ay matatagpuan natin sa sa Psalms 143. Madaling i-memorize, ano po. Nung araw, pag sinabi mo 143, mga kabataan, alam na yan, I love you daw yan. Tanggapin na natin. 143 verse 6 to 8. Sinasabi po sa NIV, sabi niya, I spread out my hands to you. I thirst for you like a parched land. Answer me quickly, Lord. My spirit fails. Do not hide your face from me, or I will be like those who go down to the pit. Let the morning bring me a word of unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Maging sa Proverbs po, isa pang verse ay matatagpuan natin sa Proverbs 4 verse 18 na sinasabi niya, the path of the righteous is like a morning sun, shining ever brighter till the full of day. So ito po, nag-umpisa tayo dito, no? Ang importante talaga na ito, sa umaga pa lang, kung makita mo dito sa Psalms, sinabi niya na, kung makita mo yung desperation ng writer, ng psalmist, na sabi niya, akong ginabayaw ang akong mga kamot. I lift up my hands. I spread my hands to you. I thirst like a parched land. Ito pong parched land, napunan nyo yung mga pag El Nino, yung lupa, nagkakrak, nagbibitak-bitak. Pagbuhos mo ng tubig, wala pang ilang segundo lang, makita mo wala na yung tubig. Bakit? Sinipsip na ng tuyong lupa. Yun po yung ibig sabihin ng writer dito, na ang kanyang buhay, ang kanyang siya ay katulad ng isang tuyong lupa, yung talang tuyong, pagbuhos ng tubig, wala na. Sip-sip agad. Hindi na yung tumatakbo-takbo pa yung tubig. Sip-sip agad. Yun po yun, na pinapakita mo yung desperation na parang walang-wala at kailangan niya ng tulong sa niya. Sinabi niya talaga, Lord, my spirit fails. Ang aking spirito, wala na, yung pababa na ng pababa. Kaya hiningi niya sa niya, do not hide your face from me, or I will be like those who go down to the pit. O ibig sabihin na, talagang wala na, at the end na, pakatapusan na. Pero, yun po yung makita mo, nagkakaroon po ng, ano yung request niya? Sabi po ng writer, let the morning bring me a word of unfailing love. O yun,
sa umaga pa lang, hayaan mo makarinig ako. Merong salita ng walang hanggang pag-ibig. And sabi niya, and for I put my trust in you. Show me the way I should go. For you I entrust my life. So yun po, makita natin, no? Yung sa umaga pa lang ay maganda ho yun. Inuumpisa natin ang umaga natin na tinatagubili natin sa Diyos ang lahat, ang ating total surrender sa Kanya. Maging dito nga po sa Proverbs 4 verse 18, na sabi niya, the path of the righteous is like a morning sun. O ikaw na yun, kapag inunahan mo, inumpisahan mo ang Panginoon, hiningi mo yung a word of love sa Kanya, you will be like a sun. Parang umagang-umaga na yung maganda makinang. Alam niyo po, ito yun. Minsan, pag nagmamadali tayo sa umaga, ang sabi nga sa English, meron po silang cliche, meron po silang idioms na sinasabi nila, he woke up at the wrong side of the bed. Ibig sabihin nun, parang pagkagising mo, parang mali yung pagkagising mo. May toyo ka kaagad. Ang hirap na magbago nun. Kapag nag-umpisa ka, yung parang bugnutin ka na agad. Nag-umpisa ka, aburido ka na. Ang hirap na pong baguhin yun. Kaya nga po, sabi natin, pag-umpisa pa lang, pagkagising mo pa lang sa umaga, maganda na yun. Diba, nag-uunat-unat tayo, tinataas natin ang ating mga kamay. Ang sarap kaya mag-unat. Parang gano'n, no? Pag-unat mo, sabi mo na, pasalamat ka na agad sa Diyos. At you entrust to Him, yung hinihingi mo. Yung pag-unat mo, tapos hinga mo ng malalim. Tapos, ang sarap kaya ng huminga ng malalim sa early in the morning. Tapos nga, parang you declare your dependence on God na nagpapasalamat ka sa iyong buhay. Nagawa mo ba yun, kapatid? Na sa umagang ito, na ay, salamat, gising pa ako, bagamat kahapon puno ng problema, kahapon pagod na pagod, o kahapon na parang wala kang pag-asa. Tanda mo yung bagong adlaw, bagong paglaom. Ayan, yan po yung unang programa ko nga pala, nung araw. Many years ago. Nagpo-programa na po ako dito sa Impila na to. Na yung programa, sabi ko natin, bagong adlaw, bagong paglaom. Hindi pa sumisikat ang araw, boses na ni Kuya Carlong mapapakinggan. Ito yun, bawat umaga dapat meron kang pag-asa. Kaya pasalamatan mong Diyos, Lord. Salamat, gising ako, meron pang pag-asa. Merong pagpapalang nakaabang para sa akin. So, yun po yung kailangan natin gawin at magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil po sa araw na ito. So bago tayo mag-umpisa, pwede ba magbigay tayo ng konting prayer sa Lord? Lord, maraming salamat. Umpisahan namin ang programang ito na nagpapasalamat sa iyo. We are weak, we are poor, but we are strong and rich in you. Ang aming kalakasan ay nasa inyo. Salamat po na sa inyo masusumpungan namin ang kapayapaan. Sa inyong presensya, kami po ay may kagalingan, O Diyos. So Panginoon, amin pong tinatagubilin ang aming programa at nagpapasalamat kami sa lahat po na nakikinig. Pagpalain mo rin sila. Hayaan mo maumpisa nila ang araw na ito na may positibong pananaw sa kanilang buhay. Salamat po. Kayo po ang aming inspirasyon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Well, Amen. At ngayon po, bago tayo magpunta sa susunod, talakayan na talaga natin. Excited na ho talaga ako magkaroon muna tayo ng music break. Itong music break na to ay atin pong ina-acknowledge po yung tagumpay ng mga kapatid. Kahit ano man yung milestone na gawa, little step man yan, balit na hakbang na tagumpay, ang awit na ito ay para sa inyo. Pero yung po sa mga kapatid na sa palagay nila, wala silang marating sa buhay, ang awit na ito ay para sa inyo din. Gusto namin i-acknowledge na ang awiting ito ay magbibigay sa inyo hopefully, magbibigay sa inyo ng inspirasyon sa buhay. So, magbabalik po si Kuya Carlo makalipas po ng awiting ito.
Bakit ako ganito? May silbi pa ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka, dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kapansanan ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka, dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. Huwag magpatalo sa mga pagsubok. May nagmamahal sa'yo at may pag-asa ka kay Kristo. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Oh, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Nagbabalik po ang programang May Kasama Ka. At ito nga po si Kuya Carlo, ang inyong kasama. Di ba, narinig niyo yung kanta natin? Hindi yun nakakasawang pakinggan yan dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa buhay. Ano po? Well, ang May Kasama Ka ay mapapakinggan po dito sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial, but donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. Kung kayo po ay nais nyo maging
kabahagi, partner ng ating programa, ng ating himpilan, ng ating radio ministry, mangyari po lamang, i-scan nyo po ang QR code ng ating GCash at ng ating mga bank accounts para sa inyong mga donasyon. At kung nagawa nyo na po, mangyari po lamang, i-notify nyo po kami, mag-text po kayo o mag-message po kayo sa amin para po ma-acknowledge po namin kayo ng formal sa inyong mga donasyon. At ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na kami. Maraming salamat po sa inyong partnership sa ating radio ministry. Ayan, nagpapatuloy ho tayo sa ating talakayan. Ano po? Napag-usapan po natin yung kanina na yung una nga, last week, yung pinag-usapan natin na paano ba yung magkaroon po tayo ng positibong atmosphere, yung winning atmosphere. Napuntahan nyo na ba yung isang team, for example, basketball team na talagang low moral o mga grupo na talagang parang wala na, talunan na talaga. Wala na, konting, ang hirap, ang coach nahihirapan siya magbigay ng encouragement sa team. Kahit anong speech, kahit anong encouragement, wala na. Pagsira na ho yung positive atmosphere. For example, maging sa opisina, pag yung pinagalitan ng boss, parang tense ang atmosphere, di ba? So yun, kailangan baguhin natin yun. Dapat maging alive, maging sa bahay, sa kwarto natin. Yun yung po yung pinag-usapan natin last week. Ano po? Ngayon naman, yun nga po sinasabi natin na gusto natin mag-create ng productive lifestyle. Yun po yung lifestyle na produktibo. Namubuhay ka, hindi lang yung parang sabi nga ng isang kaibigan ko, productive naman tayong lahat. Maging yung mga manok, tingnan mo. Yung pakainin mo ng pakainin, pagdating ng panahon, mangingitlog yan. O yung iba, sabi ko, paano naman yung kwan? Ano to, yung 45 days? O yun, pagdating ng 45, wala pang 45 days. Hinaharvest na, nililitso na yung manok. So basically, yun po yung sabi nila, productive daw. Pero minsan sa atin, kailangan nun tayo mag-set ng kailangan po, pag sinabi natin productive, totoo yun, ang buhay ay cycle. Mamumunga at mamumunga ka. Merong bunga lalabas sa'yo. Pero kung hindi mo ayusin ang iyong buhay, ang iyong plataforma, hindi maganda. Hindi maganda yung bunga, hindi maganda ang ani sa'yo. So kailangan po na nag-uumpisa ho talaga yan. Paano ba natin? Ang katanungan kasi, paano ba magkaroon ng positibong, produktibong buhay. Nag-umpisa ho talaga yung nga po sa have a mental picture of what you desire. Kung gusto mo, di ba pagkagising mo sa umaga, kailangan po yun, yung unang-una talaga, alam mo kung anong gusto mong gawin, alam mo ano yung goal mo, ang plano mo. Ito po, masyadong kwento, very profound. Dahil ito po yung nakita ko nung madami akong mga kaibigan teachers na mas nakaka-advance sa akin sa edad. Pagdating po ng kanilang retirement, dati ang pag sinabi mong teacher, nagigising sila ng alas 5:30 pa lang na umaga, gising na yan. Naliligo na yan, alas 6:30, alas 6, ganun, nasa motor na, nagpupunta na sa school, bagong paligo, puno ng kalakasan, energetic, prepared to meet the classroom, preparado. Pero ngayon, dahil retired na, parang wala na silang energy bumangon ng umaga. Tanghali na, wala nang, tanggap na lang ng pensyon, ganun ang routine, nagiging napapabayaan ng katawan, lumalaki na ang tiyan, dahil kain lang ng kain, wala na. Pero dapat ho talaga, whether we like it or not, again, yung nga pong topic na to, hindi lang po ito para sa mga PWD, para sa lahat po natin ito. Na bawat isa sa atin, meron tayong mental picture, yung nga sinabi ko kanina, meron po tayong mental picture of what we desire. Hindi porke natapos mo na ang isang season ho ng buhay yun
For example, tapos mo na yung season ng pagtuturo, retired ka na, dapat meron ka na namang ibang goal. Para yun nga, will give you the reason para bumangon, maging inspirado na bumangon at kumilos ng katulad ng dati. Meron nga po isang kasabihan, sabi niya, a man with a slingshot without a target will most likely shoot aimlessly. Yung bang bata, tao, na merong sa Chabacano pa pitikan. Chenele pitikan o na English pa si social, chenele archer ele, bow and arrow, tagara. Pero sinuhay ele target, maskin donde lang sila tira. Kami natukil mga bata, tawag pellet gun, donde lang tatira. They shoot aimlessly. Pero kung ikaw ay meron kang target, meron kang goal, focus ka. So, importante ho talaga yun. Ano po? Have a mental picture of what you desire to accomplish. Yun po yung number one. Again, importante po ito dahil kung wala ka niyan, wala ka ring energy bumangon sa umaga. hindi ka babangon para, wala na eh. Easy ka na lang. Pero yung wala bang energy, walang pep ang tawag nila doon. So yun po yung number one. Yung nga meron pa po ako sinulat dito, sabi dito, we cannot change the circumstances, but we can change our outlook. Naalala nyo po last week, ito sinare ko na po to last week, na hindi natin, ito kinakausap ko yung ating mga kapwa ang PWD, hindi mo mababago ang sirkumstansya ng buhay mo. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa wheelchair, talagang nasa wheelchair ka na, kailangan natin tanggapin yan. Except yung kung naniniwala pa rin tayo ng milagro na makakalakad pa rin tayo, sige lang. Pero habang hindi pa dumadating ang milagro sa buhay mo, kailangan magkaroon ka rin ng positibong pananaw. Hindi nga po natin, hindi natin mababago ang sirkumstansya ng buhay, pero mababago natin ang ating pananaw sa buhay. Kapag yun po maganda ang ating pananaw sa ating buhay, yun na, meron ka ng, yung goal mo, may target ka na, hindi ka na yung parang merong tirador, pero kahit saan lang tumitira. Because if you have something in your hand and you try to master it, yung nga sabi ko katulad ng isang pitikan, sa Chabacano patirador, you try to hit a target and you consistently do it, darating yung panahon, sharpshooter ka, kapatid. Ganon din sa buhay natin. Hindi yung lahat ng bagay. Ito kasi pag wala kang goal, bawat araw, pagising mo, kung ano-ano nung ginagawa mo, pero wala kang natatapos. Dahil yun nga, walang aim. Pero gusto mo matapos ang isang project, talagang gugugulan mo yun ng panahon. So yun po yung una, you cannot change. Pag sinabi natin kasi kailangan mong magkaroon ng positive, yung mental picture of what you want to accomplish. Aminin natin na hindi natin mabago ang sirkumstansya, pero mababago natin ating pananaw. Dalawa po dyan, pwede natin isettle mo talaga sa puso mo yan. Pagkagising mo sa umaga, na ikaw ay hindi katalunan. Dahil for example, wala nang, the circumstances says, parang dinidikta na ng sirkumstansya, yung saan patutungo, pero hindi yung sirkumstansya. Ang sirkumstansya, walang pera, usually yun eh. Wala naman kasing budget para gawin ko yan, para ma-accomplish ko yan. Ito naman, limitado ako sa aking pagkilos. Pag yan ang tinitingnan mo na, wala na. Pero kaya dapat, kapatid, pagkagising mo pa lang sa umaga, regardless na walang-wala yan. Pero sabihin mo lang talaga, buhay pa ako. Nagising nga ako sa umaga. Kahit na sabihin mo, nagising ako pero masakit. Duele di mo kadera. Pero disperta pa to, yatini pa to bida. Nagising ka pa, kapatid. So yun, isang puhunan mo na yun. You can start with that. You have that life. Nagising ka sa umaga. So maganda yun.
diyan ka mag-umpisa, yan na yun. And dahil nagising ka, tandaan mo, ilagay mo sa isip mo na you are a conqueror. Mapagtagumpay ka. Madaugon ka igsuon. You are more than conquerors. Binasa natin last week. Hindi ka talunan. Tumingin ka, ito yung palagi ko ginagawa pag yung talagang wala na. Alam niyo, minsan yung energy natin, mababa na. Meron kang karamdaman sa iyong buhay. Pagharap ko sa salamin, mag-smile ako niyan. Iduduro ko talaga yung aking mukha sa salamin. Sinasabi ko, hindi ka talunan. You are an overcomer. Ayan. Tapos sabay appear sa salamin. Subukan mo mag-appear sa salamin. Huwag lang malakas. Tingnan mo, yung tao doon sa salamin, mag-appear din sa'yo. Yun. Yun po yung importante na you have positive outlook in life. And hindi ka basta-basta na sinasabi na hindi ko kaya. Dahil hindi ka naman talunan. Maaring kailangan mo pang pag-aralan. Matututunan ng mga bagay na kailangan mong pag-aralan. So yun. And then ito po, importante yun hindi natin alam ang lahat. Pero kung desidido tayong matuto, huwag tayong mahiya. Yung magkamali. Nagkakamali. Sus, ayun nga sabi nung isang kasama ko sa painting class, niya, natutuwa ako sa sinabi niya, Sus, Mario Josep, ang dami ko nang naubos na canvas, pero wala pa rin ako nagagawang painting. Naitatambak niya lang, pero meron akong isang kaibigan, nakita niyo, uy, ang ganda man itong ginawa mo, pero sa kanya yun, hindi pa maganda. So again, yung consistent lang tayo, kapatid. Tuloy-tuloy lang. So yun, ang pangalawa na gusto kong i-share din ito, second point natin, after na sinabi natin na have a mental picture of what you desire to accomplish. Ang number 2 naman, kapatid, ay ito, start every day and everything with total dependence on God alone. Di ba, napunan nyo, start everything and every day and everything with total dependence on God. Alam nyo yun naman, lahat naman kasi grasya to ng Diyos, bigay ng Diyos sa atin. Maganda po yun na i-acknowledge natin siya. Si Solomon at maging si David, sinasabi nila to, in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Kailangan po yung bawat hakbang natin ay ina-acknowledge natin ng Diyos. Yung nga kanina sinabi ko sa inyo, pagkagising mo sa umaga, kahit na parang you are down and out, di ba? Pagkagising mo, sabihin mo agad, salamat sa Diyos, nagising ako. Meron pang buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Bagong adlaw, bagong paglaom. Ayan. And pagkagising, and yun nga po, i-acknowledge natin, may panahon po, alam nyo, merong isang time o a friend na talagang he has to handle a training, a seminar. And during the time, ang kanyang anak ay nasa ospital, his resources are drained at maging ang kanyang energy is very low. Wala talaga. Wala siya sa mood, pero yung sinabi ko sa kanya, kapatid, ibigay mo lang yan. Ibigay mo sa Diyos. Total surrender ka lang. And we can do this. Siya yung lead namin facilitator. And he did well. Hindi po dahil sa sarili niyang kakayanan. Pero sabi ko, kapatid, bago tayo mag-umpisa, manalangin tayo, mag-pray tayo. So yun po yun. Yun po yung kailangan nating gawin. Yung total surrender and total dependence on God. Pag ginawa natin yan, kapatid, yung surrender natin sa Diyos, hindi natin kaya. Merong isang magandang kanta sabi niya, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Kanta ng Carpenters yan. Minsan kinakanta ko nga yan sa Panginoon. Sabi ko, Lord, minsan kaya kong harapin ang lahat ng hamon ng buhay.
pero hindi ko pa rin kayang mabuhay kahit isang araw lang na hindi ka kapiling sa buhay ko. O, di ba parang ganun? Yun yung maganda sa buhay na kapag ang Panginoon ang inuuna mo, sulit na. Yun po yung una. Tapos ito nga po, pag sinabi natin yung start with total dependence on God, sige na, pagkagising mo sa umaga, where do we start? Paano ba tayo mag-umpisa sa buhay? Alam niyo po, ang una talaga is that start small. Huwag mo tayo magmadali na malaki agad. Alam mo, ito po yung kalamitan na pagkakamali natin mga Pilipino. Ano po? Gusto natin ng malakihan agad. Kaya nga po gusto nating yumaman agad. Yung mabilisan. Kaya tuloy, ang daming mga napapahamak dyan sa mga sa mga scam na mag-invest ka lang ng konti tapos ang interest mo ay napakalaki. Imposible ho yun. Imposibleng mangyari. Talagang nakikita natin, merong kumikita. Kwan nga yan scam Huhulihin tayo dyan. Kapag merong ganyan, magpapromise sa'yo na 2 linggo na bawi na yung pera mo. At nakita mo merong nangyayaring ganun. Hindi pa rin totoo yan. Eventually, magko-collapse pa rin yun. So, huwag tayo magmadali na kumita agad. Huwag tayo madali na ma-accomplish agad. Lahat ng bagay, yun nga po, start small. Start small but consistent. A journey of 1,000 miles starts with a single step. Yun nga po, ito yun ay mga nakukuha natin to na ang biyahe daw, ang lakbayin na libo-libong kilometro ay nag-umpisa sa unang hakbang. Pero nagpapatuloy. Basta nga, ang pinakamahirap lang naman talaga dyan, yung unang hakbang. Pero kapag nakahakbang ka na, tuloy-tuloy na yan. Basta ituloy-tuloy mo lang, consistent. Every day, you have to walk consistently. Start small, but be consistent. Patuloy lang, dahan-dahan. Ito, madami pag yung pinipilit natin shortcut, hindi ho talaga nagiging matibay. Ito, meron ko nakita din. Nag-gym din po ako dahil po ang aking katawan para akong ting-ting. Sabi nga ng ibang mga kaibigan ko, kapag umihip lang ang malakas na hangin, matatangay ka na Ganun, kunti mag-appear sa akin, parang tinutulak ako, parang tutumba ako. So sabi ko, mag-gym ako para magkaroon ako ng konting muscle. Ganun. Tapos nakita ko yung ibang mga kasama ko sa gym. Ang lalaki agad. Ganun. Ito po. Ang totoo lang pala doon, yung iba. Meron silang iniinom, meron silang mga steroids, pampalaki ng kanilang mga muscle agad. Kung makita mo, malaki agad sila. Pero hindi ho pala maganda yon. Meron din epekto yon sa pangangatuman. Kapag yung nagkasakit sila, wala. Parang balon na parang lobo sa Tagalog pa na parang ang laki. Tapos kunting bangga lang sa damo, yung Bermuda grass, putok. Tapos wala na yun lang, pangangatuman, ang kalusugan ay nadadamay. So okay lang mo yun. Small progress, maring hindi agad nakikita ang tagumpay. Dahan-dahan na basta consistent lang. Kung gusto mo pang matagalan ang tagumpay, yun nga po, merong isang sa usaping magsasaka, sasabihin nila sa'yo, anong gusto mong harvest? Madalian o pang matagalan? Gusto mo ng madalian? Magtanim ka ng pechay, magtanim ka ng lotus. In several weeks, meron ka ng lotus. Harvest mo na agad. Magtanim ka na naman na uli. Pero pag sinabing kung gusto mo pang matagalan, pero pang habang buhay ang harvest, magtanim ka ng mangga. Yun yung parang ganun. You choose, kapatid. So tayo, yun yung pinipili natin na
kahit regardless of what you choose, basta kung ano yung goal mo, maging consistent, tuloy-tuloy ang pagpupunyagi, kapatid. So yun, small step. Meron nga lang sabi, I would rather start small but consistent rather than big and eventually fail. Mas mabuti daw yung mag-umpisa ng maliit, pakunti-kunti, pero nagpapatuloy, hinay-hinay, basta kanunay, kaysa yung, wow, makita mo, malakihan agad. Tapos nawala naman, parang ganun. So, mas maganda po yung ganyan. Dahan-dahan lang. At sunod, alam nyo, yung balik tayo doon sa usaping gym. Nagwo-workout ako sa gym. Nakita ko na ano to? Naiinggit ba? Madami po ito yung isang pagkakamali sa tao. Naiinggit ka, nakita mo malaki agad ang katawan nila. Aba, ang ginawa ko, itodo natin yan. Talagang buhat ng buhat. Pag uwi ko sa bahay the following day, agay! Ang sakit ng katawan ko. Yun nga po, hindi minsan, ang proseso, dahan-dahan lang talaga yan. Sumakit ang katawan ko, hindi ako nakarating sa gym, absent ako for 2 weeks dahil masakit ang katawan. Ang tagal kaya, kapag yung muscle strain ka na, yung nasugat yung mga muscle mo, ang tagal kaya, 2 weeks ako absent, balik ako sa dati, back to square one. So mas mabuti yung dahan-dahan, hinay-hinay, basta kanunay. Never. Nakita mo, go ahead. Kung yung iba, nangunguna na, nakita mo, hindi tayo nagko-compare sa iba. Yung progress mo, yung productivity sa buhay natin, ay personal natin yan. Alam mo, patawarin na lang natin yung mga tao. Minsan sa bahay natin, maririnig natin to. Yung mga anak minsan na ito, in-address natin to sa mga magulang, sa mga guardian, na kino-compare ang kanilang anak sa ibang tao o sa ibang anak. O, bakit ka ganyan? Hindi ka tumulad sa kuya mo. Ay, yung mga ganon. Yung hamon ng buhay, yung journey ng buhay, personal yan, individual yan. Kapag ikaw ay tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan at inobserbahan mo yung classmate, mabuti pa yung classmate ko nakatayo na ng bahay, mabuti pa yung classmate ko nakabili na ng motor, naka-abroad na, ako ito, ganito pa rin. Kapatid, hayaan mo sila, iba yung takbo nila, iba din yun sa'yo. Ang importante lang, hindi mo alam paano, pero nag-umpisa ka, dahan-dahan lang, kapatid. Hinay-hinay, basta kanunay. Slowly but surely and consistently. Start small but consistent. Yun po yung importante sa journey natin. Yun nga, balik naman tayo. I-address naman natin yung mga nakikinig sa atin, mga bata. Yung katulad ng di ba meron tayong narinig na story ng the race of the turtle and the rabbit. Diba? Alam natin yung storya na yan. Ang karera ng pagong at ng kuneho. Sino mananalo? Siyempre, ang kuneho. Bakit? Mabilis yan, samantalang ang pagong dahan-dahan. Pero dahil may tiwala sa sarili, hindi nagtiwala sa sarili, hindi sa Lord, ano na yun nangyari? Sabi niya, malayo pa man yung si Pagong, pwede ako matulog muna para hindi siya ma-discourage sa takbuhin. Hindi muna ako magtatawid sa finishing line. So natulog siya, napasarap yung tulog niya sa ilalim ng puno. Ang turtle, dahan-dahan, siya yung nakalampas una sa finishing line. Bakit? Slowly but surely, consistently. Ganon din po. Lahat po ng ating tinatanim, meron niyang ani. Yung prinsipyo ho yan, makikita natin sa Genesis chapter 8. Habang meron pong araw, sumisikat ang araw, habang nandito, patuloy ang pagtatanim at ang pag-aani. So sa buhay natin, tuloy-tuloy lang.
spread it. Kailangan yun, kapatid Maging sa buhay natin, kung nakita mo parang, bakit ako parang walang blessing? Ito mga Christian, palagi naghanap ng blessing. Magiging blessing ka muna sa iba. Magtanim, sa Bisaya pa, magpugas kag kaayuhan para makadawat kag kaayuhan. Magtanim ka ng kabutihan para makaani ka rin ng kabutihan. Ganun lang po yun. And eventually, you will harvest. Eventually, kung kailan hindi mo inaasahan, makita mo, bumabalik na sa'yo yung mga tinatanim mong kabutihan. So, meron na po ba tayo na nakukuha, kapatid? Inspired ba tayo sa buhay natin? Start small, but consistent. Tapos, yung nga po sabi natin, sunod na gusto natin sabihin, enjoy the process. Habang nagpapatuloy tayo, i-enjoy mo lang. You enjoy the journey. Dahil kung hindi, ang gusto mo yung end result, naku, hindi mo ma-enjoy yung journey. Ang katotohanan naman po kasi, ang journey natin ang dapat i-enjoy. Kapag yung nagbibiyahe ka ng mahaba at gusto mo nang marating ang yung pupuntahan, naku, mas matagal ang biyahe. Mas lalo na dumaan ka sa mga lubak-lubak, hindi ka nag-enjoy. Pero kung along the way nagbibiyahe ka, tinitingnan mo yung mga views, tinitingnan mo yung pupuntahan mo, ay napakaganda. Lately lang po, bago lang po, nagbiyahe po kami ng about 8 hours drive. Papunta po dyan sa may Balyanga, sa Misamis Occidental. Alam nyo, hindi namin na tingnan na yung oras ay matagal. Then along the way, tumitigil kami, nag-enjoy kami. Lumampas pa nga kami sa 8 hours. Pero pagdating namin sa lugar namin, mas enjoy kami dahil nakarating kami. Pero the memories along the journey, yun po yung nagiging more meaningful. Sa atin din, ganun, kapatid. I-enjoy mo lang habang dinadaanan mo yan. Huwag ka lang magreklamo na magreklamo. Dahil kapag nagre-reklamo ka, mas lalong nagiging mabigat ang iyong takbuhin. I-enjoy mo lang. Subukan mo sa araw-araw kahit may ginagawa ka. Take time to smile. Take time to listen to a friend. Take time to say good morning to somebody else. Minsan akala mo parang naantala yung paglalakbay mo. Pero i-enjoy mo lang yung paglalakbay mo, kapatid. Habang may buhay, meron pong i-enjoy mo lang. And then, ang saya. Maniwala ka, yung akala mo na antala dahil meron nag-istorbo sa'yo, i-enjoy mo lang yun. Minsan nga sinasabi natin na yung setback, perhaps it's not a setback, but it's a setup of the Lord for greater things. Akala mo na antala ka, pero meron palang ginagawa, may surprise sa'yo si Lord. Minsan akala mo, naku, napalpak ako sa araw na ito, palpak yung ginawa ko. Pero sinadya pala talaga yun para hindi ka mapahamak lalo. O parang gano'n kapatid, kaya enjoy mo lang. Enjoy the journey. Ito nga palagi natin sinasabi mula kanina, na kapag tinagubilin mo, you entrust everything unto the Lord, iiwanan mo yan, isinangguni mo sa Panginoon, siya yung gagabay sa'yo, siya yung gumagabay sa'yo. So, hindi ka na dapat mag-alala sa mga ginagawa mo. And finally, kapatid, yung sinasabi ko sa inyo, take time to smile. Take time to say hello to a neighbor. Malay mo, dahil masyado kang busy, nagiging soloista ka na. Hindi ka na tumitingin sa iba. Take time to smile. Take time to say hi sa neighbor. And ang buhay mo, as you do that, you will be a blessing to others. It's not wrong to stop. It's not wrong to take a pause. Minsan, sa pupunyagi natin, nakikita mo na, malapit na. Nagmamadali ka na. Minsan, kapatid, maganda din take a pause.
magpahinga ka. Habang nagpapahinga ka, bumabalik ang sigla ng iyong katawan. Meron ka nakikitang mga bagong pananaw, mga bagong guidelines sa buhay. It's just nice to just pause, relax, and continue. Consistent tayo pero may pause. Maging sa mga awit, napakaganda merong panahon na parang bumabagal ang takbo ng kanta tapos bagong bumilis ulit. Yun ang parte ng buhay natin. Minsan kasi, kapatid, kapag hindi ka nagpapahinga, hindi ka nagpo-post, yun po yung nagkakaroon. Maging ang mga makina na hindi mo pinapahinga, ano nangyayari? Na-overheat. Pag na-overheat, ano na nangyayari? Naantala. Pero yun nga po, ang buhay na katawan natin, kailangan ng pahinga. Yun nga, kahit na excited ka sa mga ginagawa mo, make sure na natutulog ka ng tamang tulog. At least 6 hours a day. Mas maganda kung umabot ka ng 7 to 8 hours a day sleep. Yun yung design ng ating katawan. Mas nagiging produktibo ka kapag maganda ang iyong pangangatawan. And it all starts with a good rest, magandang pagtulog, pagpapahinga, and yun nga, yung proper diet din. So, meron po ba tayong natututunan mga kapatid sa ating mga talakayan? And habang magpapatuloy kayo po, baka gusto nyong idagdag, bigyan ko to ng konting panahon sa inyo. Meron ba kayo may dadagdag sa mga sinishare natin? So far, so good po ba? Ano po ba? Nakaka-encourage po ba itong sinishare natin? O kailangan natin maghanap ng ibang topic? Nais po namin malaman yan. Mag-text po kayo kung ano po yung mga topic na gusto nyong i-share sa atin, sa ating mga kapwa na nakikinig sa ating palatuntunan. Again, ito po yung programa May Kasama Ka at ito po si Kuya Carlo. Nawa, naintindihan niyo po yung ating discussion sa araw na to na kung saan sinasabi natin ng ating topic po ay paano ba tayo magiging productive. Yung today, yung PWD, creating a productive lifestyle, produktibong pamumuhay. Well, hanggang doon lang po yung topic natin. Pero sa ngayon, gusto natin mag-share tungkol po sa kung kayo naman, yung nga sinasabi natin, produktibo na kayo sa buhay. Hindi po ito lang sa mga PWD, yung po sa iba, na kayo ay puno na ng blessing. Inaasam-asam nyo, natatamasa nyo na yung paghihirap nyo. And you want to share your blessings. Aba, ang programang PWD po ay open sa inyong mga, is giving you the privilege and a chance to be a channel of your blessing. Yung daluyan ng inyong mga pagpapala. Kung meron po kayong mga want to share, will share, kailangan ng mga yung mga cane, yung mga hindi lamang yung cane, kundi yung mga hearing aids, wheelchairs, please let us know. Makipag-ugnayan po kayo sa aming himpilan. Kung meron po kayo dyan, pwede naman kami na mismo. Personally po, ako po yung kukuha kung gusto niyo para makita din tayo. We open your generosity para po sa ibang mga kaibigan natin. Ito po ay naging inspiration po sa akin ito. Yung po si Kuya Kerwin Serrano, yung po na mapayapa na nating presidente ng federasyon ng PWD sa Zamboanga. Before he passed away, yung po yung sabi niya sa akin, Carl, patuloy mo lang yung campaign para sa wheelchair. It's more than just the wheelchair. Gusto natin. Yung po mga hearing aid. Kung gusto niyo i-share, please let us know. Mag-comment lamang po kayo at mag-text po kayo sa ating himpilan at kukunin namin yan. And you will know. Malalaman po ninyo. We will send pictures kung saan po namin pinamimigay yung mga donasyon ninyo para po sa ating mga kapwa natin, PWD. And kung kayo naman po, gusto nyo pa rin lumago, aside from the program that you are listening sa ating mga himpilan and you want to grow more,
learn more. Aba, alam niyo po, you are at the right place. Makipag-ugnayan kayo sa aming kasama, si Ate Dang. At maging sa amin po, pagdating naman sa spiritual matters, we welcome you. Ako po ay isang pastor ng Christian Frontier Ministries na matatagpuan po dyan po sa number 4 Jimilina Street sa may Giwan, Zamboanga City. Sa likod lamang po ito ng Cecil's Pharmacy, Old Giwan Highway, going po sa Barangay Hall. Makikita niyo po yung Jimilina Street. Nag-umpisa po yung worship service namin pag Sunday ng alas 9 ng umaga. And kung gusto niyo po mga Bible studies, meron po kami mga trained workers na makakasama ninyo in your own schedule na preferred. So, yun po yung ating mga billboard. At maging yun po, kung gusto niyo po, hanggang sa ngayon, naghahanap pa rin po ako ng mga volunteers na magtuturo sa mga bata sa Recodol. Literacy po ang pinag-usapan natin. Nagtuturo tayo magbasa sa mga batang tausog at samal dyan sa Recodo. Kung kayo po, kahit sabihin nyo lang, once a week lang, mag-umpisa na ho kami. Sa ngayon po, meron na ho tayong officially enrolled na 27 na bata, na malilit na bata, na pwedeng turuan. Hindi lamang po yung kanilang mga bata, maging mga magulang. Kung kayo po ay meron kayong kaalaman sa mga livelihood projects, mga programs, once a week, pwede nyo po i-commit. Kahit sabihin once a month, tatanggapin po namin yan. Ang importante lamang po, kailangan po talaga namin ng mga kasangga, mga kasama na makakatulong sa amin. So, makipag-ugnayan po kayo. Sa muli po, ito si Kuya Carlo at ito po yung programang May Kasama Ka. Dumating na po tayo sa punto na kung saan po tayo ay nagpapaalam na sa ngalan po ng ating kasama, si Kuya Roland Alfonso, ng ating technician na gumagabay sa ating palatuntunan. Ito po muli si Kuya Carlo Benitez na patuloy nagpapaalala sa atin ng hamon ng buhay. Mahaba pa, madami pa yan habang tayo ay nabubuhay. Pero kayang-kaya natin yan sa tulong ng ating kasama. May kasama tayo. Magandang umaga po. Happy weekend, everyone. God bless you po. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. First Timothy